Hello mga kabayan, this is MJ, UFW Vlogger here in Hong Kong mga kabayan. Welcome back to my channel. So, ang share ko naman po sa inyo is related pa rin to sa aking vacation at sa mga pinagagawa ko dun sa amin. After 3 years na hindi ako nakauwi, yun na nga, umuwi ako noong March 1 at nagstay ako until March 14. So, 2 weeks po ako doon. Doon na rin po ako nag-celebrate ng aking birthday and that's for the first time talaga na ginawa ko yun, na umuwi sa aking birthday and to spend time with my family. Siyempre, kaya ako ginawa din yon is naisipan ko rin na asikasuhin ang aking mga papeles. Siyempre, ipapa-update ko na rin ang aking pag-ibig, SSS, yung mga records ko. Kasi importante po yun, di ba? Kasi yung pag-ibig tsaka SSS ko, matagal na kasi yon na account, and hindi ko na maalala kung ano yung mga number na ginamit or mga email na ginamit ko that time. At saka sa ngayon pa naman, kapag nag-open ka ng SSS, pag nag-login ka sa SSS mo, even using your phone, nangangailangan sila ng OTP. Hindi ka na basta-basta makakapasok kapag walang OTP. Hindi ka makaka-view ng beneficiary mo, or even yung I think nung nag-open ako ng apps, gumamit ako ng apps, meron kasi akong isang phone, doon ko nilagay lahat ng government responsibilities ko, like pag-ibig, SSS, yung eGov, tapos yung OWA na mga apps, doon ko nilalagay sa phone na yon. So yun, I decided na ipa-update siya para nang sa ganon, alam ko kung anong laman na aking mga ganyan. So, nagpunta ako sa SSS, dun sa amin sa Bohol. Okay naman siya kasi madali naman yung processing, hindi naman masyadong parang hindi magulo ba? Maraming tao, pero hindi ganun kagulo. Yun nga lang, meron silang cut-off. Naalala ko that time, hanggang 300 lang yung kinukuha nila, yung binibigyan nila ng number, priority number ba? Hanggang 300 lang. And then, pag after 300, hindi na sila nagbibigay ulit. So, you have to come back the next day kung kaya mo. So, kung gusto mo pumunta talaga sa SSS, di ko lang alam sa inyo sa lugar nyo, pero dun sa amin, may cut-off talaga siya. So, kung nauwi kayo at ipapa-update nyo ang inyong mga records, make sure na pumunta kayo ng maaga para makakuha kayo ng number. So, ang ginawa ko sa SSS ko, gusto ko malaman kasi kung sino yung beneficiary ko, kasi hindi ko siya nakikita sa apps. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya makita. Tapos, nung turn ko na, sinabihan ba naman ako, parang ang ginawa ko doon is fill up ako ng E4 na form. Pwede ka manghingi sa guard. Sasabihin nila sa inyo kung saan yung form na yon na kailangan mo if you want to update your information sa inyong SSS account. So dahil yung purpose ko doon is to change lang naman ang number at saka i-update yung aking beneficiary. So sinabihan nila ako na etong beneficiary mo, kasi tatlo yung nilagay ko. Sabi niya, single ka pa ngayon, di ba? So by the time na nag-asawa ka na, ipa-update mo ulit itong iyong beneficiary. Kasi masyadong madami, sinabihan niya ako ng ganun. If you're an OFW, sabi niya, pag may nangyari sa'yo, yung mga yung mga contribution mo sa SSS, paghahatian yan ng inyong beneficiary. So since tatlo yung nilagay mo na beneficiary, if something happens to you abroad, paghahatian yan ng tatlo. So if you have 100,000 sa SSS mo, hahatiin yan sa tatlo. At alam nyo ba, ganito yung pinaka-complicated na part. Meron akong kaibigan na siya yung nagpa-process ngayon ng SSS ng kanyang husband na nag-pass away na. Napakadaming papers na kailangan, mga kabayan. Kasi 'di ba, namatay yung husband niya. So, kukunin niya yung benefits. Hiningan siya ng pagkadami-daming mga papers. Magkasama kami noon, nasa SSS kami. Pinabalik-balik siya sa sobrang daming kailangang gawin. Iba nga, siya na nga yung wife. Legal naman sila, kompleto sa requirements, pero meron pa rin ibang hinahanap. So sabi ko, ang dami namang kailangan. Ang hirap. Naisip ko tuloy na ipapa-update ko yung aking SSS ulit. Tanggalin ko yung dalawang beneficiary, isa na lang ang matitira para na sa ganun, wala nang hihinging masyadong maraming papers. Kasi isa-isahin pala yun. Isa-isahin pala yung mga beneficiaries. Kung tatlo yung beneficiary ko, lahat ng mga yon kailangan ng mga requirements. Madaming requirements. So kung tatlo silang tatlo ay mahihirapan, 'di ba? Ayun pa naman ang pinakaayaw ko, yung nahihirapan yung family ko ba. Kaya nga ako nagtrabaho, inaayos ko yung pag-ibig ko, SSS ko, MP2 ko, para nang sa ganon, just in case something happened to me here and abroad, I don't want na may burden pa yung family ko ba, na saan sila hanap ng pera, 'di ba? Kasi ako yung breadwinner. So I don't want them na maghirap. Tapos ngayon ko na lang nalaman na if something happen pala sa akin as an OFW, tapos pahihirapan pa sila sa pagkuha ng benefits,
kapag ganon, pag nangyari yun sa akin, tapos pahihirapan niyo pa yung family ko na sa pagkuha ng mga benefits, eh parang ayoko. Kaya para less hassle dun sa SSS, I feel like ang plano ko is tanggal yung dalawang beneficiary, isa na lang yung matira. Hopefully, with that plan, ay sana hindi pahirapan, di ba? Kapag lang naman may nangyari sa akin, yun lang naman ang iniisip ko. Same thing din sa aking Pag-ibig account. Tinanong ko sila doon. Sabi ko, ma'am, gusto ko lang sana na magpa-update ng aking account. Gusto ko lang malaman kung sino yung aking beneficiary. Ito, hindi ko pa talaga alam to kasi first time kong pin-update nga ang aking account. Sabi ko, ma'am, ano nang ipa-update ko lang sana. Sabi niya, ano ka ba? Single ka pa ba or may asawa na? Sabi ko, single pa po. At tapos sabihan niya ako, ay ma'am, kapag single ka pa dito sa Pag-ibig, automatic niyan, yung beneficiary mo is yung parents mo. So, kung gusto mo na palagyan talaga ng ibahin yung beneficiary mo, kapag gaano ka na, pag nag-asawa ka na, tapos yung asawa mo or anak mo, yung ilalagay mo. Pero kapag single ka pa, automatic talaga na parents mo, yung magiging beneficiary mo. Yun ang sabi sa akin. Kaya sabi ko, ay ganun pala yun? So mag-aasawa pa pala ako nito. Alam niyo, problema ko sa parents ko is hindi sila ganun kakompleto sa papers. Masyadong complicated yung kanilang buhay. Kaya if something happens to me, tapos sila yung beneficiary ko sa aking Pag-ibig account, mahihirapan talaga silang mag-process. Lalo pat matanda na rin sila. So I need to change that beneficiary. Kailangan pa pala ako mag-asawa talaga nito. Para na sa ganun, ma-update yung aking beneficiary. So, yun mga kabayan, yun yung process ko doon. And then, mga kababayan natin na gusto rin mag-process, ay gawin nyo na. Para maging aware kayo kung sino yung nakalagay sa inyong account. Ang paghandaan nyo ba? When it comes to my PhilHealth naman, I decided na wag na maglagay ng pera sa PhilHealth account ko. Parang ilalagay mo lang yan sa emergency fund kasi wala pang kasi graduate yung PhilHealth natin ngayon, di ba? Pagkakaalam ko kasi wala nang laman or bankrupt na yung ating PhilHealth system, di ba? Yung pagkakaalam ko lang. Kaya naisip ko, ba't pa ako maglalagay? Hindi rin naman magagamit dahil doon, 'di ba? So wag na lang, ilagay na lang sa separate account tapos lagyan mo na lang emergency fund. If something happens to me, then pwede na lang gamitin yung perang 'yon. Hindi na mahihirapan yung family nyo. That's it. That's my goal. Ayoko mahirapan yung family ko if something happens to me. Kaya kailangan lahat ng asset na na-collect ko as an OFW, kailangan may access yung family ko. I don't know sa ibang mga OFW, but that's my plan talaga. Ever since, yan yung goal ko talaga. And if one day mag-aasawa ko, of course, kailangan ko na namang i-update yun. Kasi that's going to be my future family, diba? So, kailangan ko i-update yun. But still, right now, yung family ko muna. My parents, my siblings muna, and my nephew. They are my top priority. So, ayan, thank you so much mga kabayan sa panonood. See you in the next vlog. And of course, please don't forget to